Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ng isyong ito sa mundo ng social media? Iglesia ni Cristo, ipinakita ang support nila dito kay Vice President Inday Sara Duterte, lalo na pinagbibintangan ng ating House of Representatives or ng Kamara itong opisina ni Vice Presidenta na tila ba daw ginagasta niya ang kanyang budget na nailaan sa opisina ng Vice Presidente ay ginagasta lang daw umano nitong si Vice President Inday Sara Duterte sa pansariling interes lamang, na naniniwala naman tayo mga 32 million voters niya na hindi ito totoo. Congressman Marcoleta itinuro naman ang dahilan kung bakit mahirap ang bansa at itinuturo niya itong pinsan ni Martin Tambaluslos Romualdez na ito sa administrasyon ni Presidente Kuting. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung saan nakuha ni Romualdez ang kanyang attitude na pagiging gahaman dahil nga dito sa pamumuno nitong si Presidente Kuting na kanyang pinsan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na gusto rin ng mga Kamara or ng House of Representatives na itong si Marcoleta ay mapalayas na sa Kamara dahil nga sa kanyang pagiging totoo at pagiging hindi bias sa kanyang pinamumuno or sa kanyang sinumpahang posisyon. VP Sara nilampaso naman ang kanyang katunggali, lalong-lalo na ito sing Presidente Kuting, lalong-lalo na dito sa lumabas na latest survey ratings. Dito nga natin makikita mga kaibigan na mas pinagkakatiwalaan ng ating mamamayang na tayo mga mamamayan itong si Vice President Inday Sara Duterte kesa dito kay Pangulong Kuting. Dito nga natin makikita mga kaibigan na mas marami pa rin talagang DDS kaysa sa mga loyalista. Dahil nga mga kaibigan, kaya lang naman nanalo ito si Presidente Kuting ay dahil tulungan siya or nakianib siya dito sa partido ng mga Duterte na siyang nagbigay ng 30 plus million votes sa kanya para manalo bilang presidente ng ating bansa. Well, para nga sa kabuang impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Hindi ko pwedeng i-upload, baka ma-copyright ako. Then mamaya magbigay ako ng additional reaction. So ito yung interview. Ginawa yan for the safety ng may-ari ng SIM card. Pero nung lumabas yung batas na yan ko, lalong dumami yung mga scammer. Ba't nagkaganon? Ang issue yung pagpapatupad. Doon nagkakaroon ng problema. Tinanong din namin sa kanila yun. Pati nga kayong DICT, dapat kayo nga yung pinakamagaling kasi kayo yung departamento, pati kayo nahahack. Ultimo DICT nahahack. Kaya nga. Paano sila mag-i-implement? Dapat siya yung hacker dahil siya yung departamento na may kinalaman sa technology ito. Kapag ka ikaw mismo ay nahack, paano may pangangatira? Paano pupunta yung mamumuhunan dito, RDR? The worst airport in the world, Philippines. Ikaw ang traffic capital of the world, Philippines. Ikaw ang pinakamataas ang kuryente, kagaya pinag-uusapan. Philippines pa rin yan. Pinakamahal ang internet at pinakamabagal, Philippines. Isip-isipin mo, magse-set up ka lang isang korporasyon, pati tanod pumipirma. Anong gagawin? Hindi ko mag-iisip kung paano natin talaga aayusin ang ating. Magsimula tayo sa mga taong ilulubog natin. Ilang milyon tayo ngayon? 115 million Filipinos. On the assumption that a family comprises 5 to 6 members, meron tayo ngayon 24 million families. If we are to elect 24 senators, so ang ratio for every 1 million families, isang senador dapat ang panggalingan. Tama. E paano sa isang pamilya mag-inahan? Yung pool ng pinagkukunan ng mga senador natin, halos 50 pamilya lang magmula noong 1950s. Sila lang din, papaling pa. Gusto mo ng pagbabago, RTR? Magalang ka ng bago. Tayo rin ang gumagawa ng sarili natin ikapaghihirap. Kasi tayo yung nagluluklok doon sa mga taong numero unong nagpapahirap sa atin. Maraming magagaling at mahuhusay at
natin sa sikat, hindi natin inaaral yung mga binoboto natin. Paano ang pamamaraan siguro para lalo pang maging matalino yung mga kababayan natin na bumoto? Mass education talaga. Ako'y naniniwala kapag naintindihan nila ang katungkulan ng binigyan mo ng kapangyarihan. Halimbawa, sa isang senador, meron akong nakikitang 4 na katungkulan nila. Ano yun? Pangunahin na rito yung tinatawag na legislation. Ito yung paggawa ng batas. Kasing halaga yung pangalawa, ito yung oversight function. Yung oversight, kinakailangan i-monitor mo na yung ginawa mong batas ay natutupad sa ayon sa kanyang layunin. Ito yung nakalimutan. Yung kuryente, sinasabi ko sa iyo, ang layunin niya, mababang kuryente. Walang nagmo-monitor. Bakit 23 years nang naandyan ang batas na yun? Bakit hanggang ngayon mataas pa rin ang kuryente? Natupad ba? Wala. Hindi naman kasi magte-trending yun. Mas inaatupag nila yung mga kung saan sisikat kasi botante habol nila. Kaya kailangan. Anyway, medyo mahaba yung interview. Ang vlog na ito, yung link, ilagay ko sa description box kung gusto yung panoorin, mga 20 minutes. Ang ganda ng paliwanag. I-summarize ko na lang. Yung sinasabi ni Kong Marcoleta is worst airport nandito sa atin. Worst traffic capital of the world tayo, napakataas na singil ng kuryente. Napakabagal na daloy ng internet. Yung red tape, yung antagal bago makakuha ng permit yung mga mamumuhunan. Marami pa. Idagdag ko na lang ito. Yung pinaka-latest na report ng United Nations. Ang Pilipinas, worst country in the world when it comes to coping with disasters. Pinag-aralan ng United Nations, 193 countries. Anong mga bansa ang may delikadong manirahan, worst country in terms of disaster. Dinadaanan ng bagyo, ng lindol, at iba pa, natural calamities, tapos yung response ng gobyerno, gaano kabilis. Naku po, for 3 straight years, mula nang umupo ang administrasyong ito, Pilipinas ang number 1 worst country in the world when it comes to coping with disasters. So, anong mangyayari sa Pilipinas? Paano ka maka-attract ng mamumuhunan? Ang ating masipag na Pangulo, siging biyahe sa abroad, spending billions of taxpayers' money para mag-attract ng foreign direct investors. Wala tayo sa ASEAN region, tayo ang kulelat when it comes to foreign direct investment. Kasi nga, yung kondisyones dito sa ating bansa, malabo. So, maraming mga magagandang batas na sa katuparan, hindi naman naipasa na batas, kaya lang hindi na ipapatupad. Pinag-usapan dyan sa interview yung singil ng kuryente. Napakamahal ang singil ng kuryente sa atin. And then, graft and corruption. Ang daming factors kung bakit tayo naghirap. But to me, pinakamatindi sigurong rason yung graft and corruption. Yung hindi talaga, it's about leadership. Panahon ni PRRD, hindi naman siya santo. May mga pagkakamali rin siya. Kaya lang, personal, naramdaman ko yung pagginhawa nung panahon ni PRRD, yung may farm kami nasa bundok. Hirap na hirap kaming magpunta doon dahil sirang-sira ang kalsada. Matagal ng farm namin yun, mga more than 20 years na namin nabili. It was only the time of PRRD na nalagyan
ng simentadong kalsada. Bakit? Gusto niya eh. Gusto niyang magsilbi yung mga kontraktor na hindi nila ayusin yung paggawa ng kalsada o buildings na nako, hindi babayaran ng gobyerno. Ay di takot yung mga kontraktor. Ayusin nila yung project nila. Ito, latest ko lang nalaman na mayroon akong kaibigan na nagkwento sa akin. Nung panahon daw ni PRRD, dyan sa DPWH, hindi mo naman daw maiwasan. Meron talagang medyo may komisyon. Kaya lang mga 5% lang, pinakamalaki na yung 10% na yung pundo nababawasan ng 5 to 10% komisyon. Alam na na. So, meron daw talaga. Hindi mo alam. But this administration, sabi ng kaibigan ko, pag may nakuha ng pag-insure na ang isang kontraktor, automatic yung kontraktor magbigay ng 20% sa isang tao lang. Iba pa sa So, anong mapapala ngayon? Isang tao, 20% mawawala na dun sa pundo. Marami pang ibang hihingi. Kaya ito na po yung sinasabi ni Mayor Benji Magalong na good governance. Labanan natin yan, i-expose natin yan kasi ang laking nawawala sa pera ng pundo ng taong bayan na pupunta sa corruption. Flood control projects. Pinagmamayabang 5,500 flood control projects na tapos na after 2 days, binaha ang Metro Manila. Palpak. So, yun po ang mga rason kung bakit tayo naghihirap. It's all about leadership, yung puso na magsilbi, wala. Inuuna ang bulsa, inuuna ang sarili bago bayan. How I wish na babalik yung, kailan ba yun? Panahon ni President Magsaysay. Hindi pa ako naipanganak. Panahon ni Magsaysay, kaya lang nababasa ko. Marami na akong na-research. One of the best presidents we ever had is Ramon. Ng mga mambabatas sa Kongreso at panggigipit kay Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta matapos nilang patahimikin, hinarang, tinanggal sa committee at pinigilang magsalita sa plenary debates ng proposed 6.3 trillion national budget para sa taong 2025. Ayon pa sa inilabas na pahayag online ng ilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC, ay tila walang utang na loob ang Pangulo at ang kanyang administrasyon ngayon. INC po kami, hindi na kami nakapagtiis pa, kaya ngayon magsasalita na kami sa publiko. Sobra na talaga ang ginagawang panggigipit nila kay Kong Marcoleta. Hindi na talaga makatao ang ginagawa ng mga mambabatas, laro pa sa sikat ng araw na pera-pera na lang talaga lahat dyan sa Kongreso. Kung hindi ka nila kaalyado, ay babalikan ka talaga at iipitin ka para lang makuha ang gusto nila. Kaya ngayon, kaming mga taga-INC ay tatandaan namin ang lahat na ginagawa ninyong mga kapulastugan dyan sa Kongreso. Hindi naman kayo dyan forever sa posisyon na yan. Kukupas din kayo dyan. Kaya maraming salamat, Kong Marcoleta. Ikaw lang talaga ang nag-iisang may tapang na humarap sa mga buhayang galit sa pera at kapangyarihan. Kaming mga INC member ay tahimik lang at nagmamasirabi na talaga ang panggigipit nila kay Marcoleta dahil lang bang kinontra sila at di makaporma sa kanilang mga hearing dahil si Marcoleta lang ang nag-iisang congressman na may paninindigan at hindi nasisilaw sa pera. Wala na talaga to sa hulog si Tamba. Hindi pa nakontento sa pera. Pinatalsik at tinanggal pa talaga si Kong Marcoleta sa committee. Iba na talaga tong Kongreso. Pag hindi kaalyado, tanggal agad. Tatandaan namin lahat ng mga INC ang ginagawa niyong panggugupit at pagnanakaw ng pera ng taong bayan dyan sa Kongreso. May hangganan din ang lahat ng yan. Unquote. Matatandaan ng 2016 ay binuhat siya ng Iglesia ni Cristo bilang Vice Presidente ni dating Pangulong Duterte at maging itong nasabing 2022 election ay binuhat
din siya ng Iglesia ni Cristo dahil nga number 1 sa mga iglesia ang nasabing unity o pagkakaisa na siyang naging plataforma naman ni Vice President Sara Duterte at ng Pangulong Marcos Jr. nung kasagsagan pa ng eleksyon 2022. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan at INC member na bakit tila binabastos umano ng Marcos administration at ng ilang mga mambabatas itong si Congressman Marcoleta. Ayon pa sa mga taga-INC at marami sa ating mga kababayan ay tila hindi ito katanggap-tanggap. Kaya naman ngayon, matapos ang panggigipit at pagtanggal nila kay Kong Marcoleta ay nagkasundo na ng lubusan at nag-usap pa at sabay humarap sa plenary debate ng Kongreso sina Congressman Rodante Marcoleta at Vice President Sara Duterte dahil nga pareho sila ng pinaglalaban at para sa tama, di gaya di umano ng mga buayang mambabatas sa Kongreso na para lang sa pera ang pinaglalaban at ganit pa sa kapangyarihan. Kaya hindi naman mapigilan na magbigay ng kanilang hinaing at komento online ang well-known and veteran political commentator. Ayon pa sa kanilang post online, nagdrama pa talaga sila about transparency and accountability na kesyo kailangang tanungin si VP Naaalala mo ba ang panganib ng Okay. diabetes? Meron kaming simpleng at walang sakit na solusyon. Drama pa talaga sila about Okay, so ako talagang saludo kay Congressman Marcoleta. Nakakatuwang panoorin yung pagdepensa niya kay VP Sara. Kasi sinisingle out siya. Yung halos hindi makasagot si Madam Chair, si Congresswoman Kimbo, yung time-honored tradition ng Kongreso na yung budget ng Office of the President at Office of the Vice President, ano na lang yan, ilang minutes lang yan, pasado na. Yun po yung tradisyon ng Kongreso. So, napakaganda yung interpellation ni Congressman Marcoleta na bakit pinapatagal, bakit hindi na ino-honor yung tradisyon na yun, bakit isinasalang sa hot chair, ang dami pang mga requisitos, ang daming tanong kay VP Sara sa budget na alam naman natin, klaro na gusto nila talagang ipin down si VP Sara, yung tinatanong nila na confidential funds, 2022 pa yun. Hindi naman yung pinag-uusapan dahil 2025 budget yung but these are all part of politics at magpasalamat tayo at may Congressman Marcoleta na lumalaban para sa tama. So ito, yung pinaka-latest, yung plenary doon na sa 6.3 trillion budget na ipresenta, gustong magsalita si Kong Marcoleta, hindi pinagsalita. Pinigilan. So, walang nagawa ang nag-iisang congressman natin na may paninindigan, wala, napigilan. So, yun na po. Nagre-react na ang mga members ng Iglesia ni Cristo. So, tandaan namin, no? Anyway, malapit na naman ang election at tingnan natin kung ano ang, kasi napakalaking bagay itong black voting ng Iglesia ni Cristo. Marami akong kaibigan na members ng Iglesia at sa aking pagtatanong-tanong sa kanila, ano ang endorse ng leadership ng Iglesia ni Cristo, lalo na sa national position, halos 99% sumusunod sila sa endorsement ng kanilang kasi nga yung ang sinasite nila doon yung unity ng church. Kaya mulat sa up from 67% in March. Marcos sustains majority public trust in June at 52%, a 5 percentage point decrease from his 57% in March.
Meantime, distrust in Marcos jumps to 21% in June from 15% in March, a 6 percentage point difference. Though the least trusted among top government officials, House Speaker Martin Romualdez's trust rating improved in June to 35% from 31% in March. His distrust score is statistically unchanged at 23% from 24%. Okay. So, compare natin March survey to June survey. So, unahin natin si PBBM. Bumaba yung rating niya eh. 57% siya nung March. Ngayon, 52 na lang. Nag-decrease ng 5%. So, pababa ng pababa. 2 years ago, pag upo nila ni VP Sara, napakataas ang kanilang approval ratings. Although mas mataas si VP Sara, naka 80% something, si BBM 70 plus. So mataas yun. Nagsimula sila sa napakagandang approval rating kasi marami ang naniwala na yung tandem nilang dalawa, ito yung bayan babangon muli. Kaya isa ako, maraming mga Pilipino na umasa ng administrasyong Marcos Jr. ang hinihintay na pag-asa ng mamamayang Pilipino. Kaya lang, sayang, after 2 years, ito na. Nagkawatak na ang unit team, umalis na sa gabinete ang VP Sara. Ang dahilan, nagsalita na ang VP Sara dahil sa budget. Ginigipit ng Kongreso ang budget ng DepEd. Hindi maisagawa ng DepEd ang kanilang gustong gawin, lalo na sa pagpatay ng mga classrooms at iba pa, dahil dinadagdagan ng Kongreso ang budget ng DepEd na hindi naman kontrolado ng DepEd yung mga pundo na yun. Kaya yun, very clear na dahilan bakit nag-resign si VP Sara as DepEd Secretary. So ngayon, ano ba ang resulta pag alis niya? Nagustuhan ba ng taong bayan? Ito na, tumaas. 67% ang kanyang approval rating noong March. Ngayon, tumaas 69%. Ibig sabihin, na-appreciate ng mga tao ang performance ni VP Inday Sara. Lalo na ngayon, itong budget hearing, di ba, binawasan na yung budget ng OVP ng more than 60%. Yung requested budget is 2 billion. Ang inapprove ng Kamara is na nasa 700 million na lang. Lahat ng mga social services ng Office of the Vice President, tinanggal lahat. For the first time. Yung mga dating ginagawa ni Vice President Leni Robredo, yung angat buhay niya, yung tumutulong, ginagawa rin ni VP Sara. Ngayon, tinanggalan nila ng budget. Ang naiwan na lang, yung mga pangsweldo na lang ng mga staff. At iba pa, sabi ni VP Sara, I can live, I can serve as Vice President with zero budget. Hindi niya ina-after yun. Bahala na ang Kongreso, bahala kayo. Okay. Anyway, so, balik tayo kay PBBM. Bumaba ang kanyang rating. Bakit? Ano sa tingin nyo? Bakit pababa ng pababa? Nagsimula siya sa mga matandaan ako, 79% yung approval rating niya nung nagsimula eh. Ngayon, 52 na lang pababa ng pababa. Okay. Ito, distrust. Malaking bagay ito. Noong March, 15% sa mga respondents, wala silang tiwala. Ngayon, tumaas ng 6%
21% na ang distrust rating ng Pangulong Marcos Jr. So, dito naman tayo kay Speaker Martin Romualdez. Siya ang least trusted o pinakamababa ang approval rating with only 35%. And then yung distrust rating niya mataas, 23%. So, anong ibig sabihin nito? Siguro, magdagdag pa ng ayuda. Nakakatawa yung ayuda, no? Ano bang bagyo yung dumaan? Inting ba yun? Nabaha ang Metro Manila. Kaya lang, walang ayuda. Saan sila nagbigay ng ayuda? Doon sa Davao. Kasi kasagsagan ng kontrobersya noon yung KOJC na drama, yung pag-serve ng warrant of arrest kay Pastor Kibuloy. At yun, ayuda. Tapos, ang mga tao sa Davao may umamin, tinanggap nila yung ayuda kasi libre na eh. Kaya lang, sabi ng mga tumanggap ng ayuda, Duterte pa rin kami. Kahit ang dami pang ibigay na ayuda ng administrasyon ito, lalo na si Speaker Martin Romualdez dahil siya yung nangunguna sa pagbibigay ng ayuda eh. Kahit buhusan nyo pa kami ng ayuda araw-araw, Duterte pa rin kami. Okay? So, good luck po sa ating VP Inday Sara. Sana pagdating sa Senado, balik tayo sa kanyang budget. Mayroong press release ang OBP yung natulungan nilang mga indigents, abot ng 2 million, more than 2 million Filipinos ang natulungan ng Office of the Vice President mula nung umupo siya gamit yung pondo, yung social services na component ng pondo ng OBP, yung burial assistance, medical assistance, yun, pamimigay ng relief goods